So bagong lahat, nadali ako ng Pacers dun na pinaabot pa ng Game 7. Si Giannis naman habang wala pang desisyon kung mag-i-stay ba siya or hindi sa Milwaukee Bucks, nagkaroon ng proposal ng trade papuntang Rockets. Si Giannis kasama si Pat Connaughton, kapalit si Sengun, Cam Whitmore, Shepherd, Jack Landale, 2025 number 10 pick. Kasama pa doon ang 2027 at 2028 first round pick. Trade proposal to na hindi naman sinabi kung tinanggap or hindi. Pero yung value na binigay para kay Giannis mukhang mababa. At least 5 first round pick ang magiging kapalit niya or magiging involved sa trade dito kay Giannis. Nagmamatigas pa kasi ngayon ang Suns para kay Kevin Durant na sila yung nakikipag-discuss sa Rockets regarding sa trade. Mukhang gustong kunin yung buong lineup ng Houston. Sa side ng Bucks, may plano na i-trade yung kanilang 2031 first round pick para makakuha ng isa or dalawa ngayong 2025 na maisasama kay Giannis. Andun pa ang report na si D'Angelo Russell aalis ng Nets para pumunta ng Milwaukee Bucks na magiging replacement ni Damian Lillard. At least naging all-star naman itong si D'Angelo Russell, pero mukhang kailangan na atang umalis ni Giannis sa Bucks kapag nangyari yun. Dahil ang magiging kasama niya si Darvin Ham, kung andun pa si Doc Rivers, tapos si D'Angelo Russell. Mapapapirma kasi ng nasa mid-level or veteran contract si D'Angelo Russell na nag-average sa Nets ng 13 points, 3 rebounds, 5 assists, 36 and 29%. Ayon pa kay Bobby Marks, susubukan pa rin ng Bucks na mag-explore sa free agency or kaya sa trade para maisama kay Giannis. May mga cycle kasi yung mga player ngayon or star player eh. Si KD lilipat ng team, kukuha ng superstar. Tapos kapag hindi maganda yung kinalabasan ng team, magre-request ng trade. 2 beses niya na ginawa yun. Si Giannis naman magre-request ng trade, magmi-meeting sa team, tapos gagawa ang Bucks ng paraan para hindi siya umalis. Kapag nalaglag ulit sa playoffs, uulitin ni Giannis ang parinig. Trade na naman at meeting. Mag-6 na taon na ginagawa ni Giannis yung cycle na yun, nakakatatlong ikot na. Si KD 2 pa lang. Sinabi rin ni Bobby Portis na hindi aalis si Giannis ng Bucks. Hindi ko lang din makita kung paano ang gagawin ng Bucks dahil sa natitira nilang mga drop asset. Meron pa naman. Kaso yung mga drops nila nasa swap, wala silang rights na i-trade. Meron silang makakuha kada taon ng mga draft picks. Kaso yung rights na yon nasa ibang team pa kung makikipagpalit. Pwede nilang magamit yung 2031 first and second round. Mukhang nasisikmura pa rin ang Bucks yun at parang sugar daddy ang labas nila dahil nauubos na yung pondo. 2 na lang yung natira sa kanilang draft picks. Kaka-request nila kay Giannis. Ito yung mga report na lumabas kay Giannis. Ayon kay Sham, open-minded si Giannis na magpa-trade. Kaya ayun, parang na-pyramid scam itong Milwaukee Bucks. Base naman sa best friend ni LeBron na si Windhorst, walang trade market kay Giannis dahil 3 taon na siyang nasa trade rumors, hindi naman matuloy. Ayon naman kay Jake Fisher, hindi naniniwala ang mga team sa NBA na magpapatrade talaga si Giannis. Yung lumabas pang trade rumors na preferred destination ni Giannis ang Raptors, nung nakaraan buwan pa yon, ang report talaga nung chinek ko 2020 pa. Ito yung after umalis ni Kawhi at si Giannis nun nalaglag pa sa playoffs after maging number 1 team yung Milwaukee Bucks. Naghahabol din siya ng championship nun. Nawala lang ang rumors na yon na ang Bucks ang mag-champion ng 2021. Sinabi na rin ni Jake Fisher na ayaw umalis ni Giannis dahil ang Bucks ang team na nagbigay sa kanya ng chance dati. Meron pa kasi doon na papipirmahin ng Bucks si Thanasis para mapag-stay siya next season. Ang go signal ni Giannis para magpa-trade ay kung mismong team ang mag-a-approach sa kanya at babawiin na nila yung mga future na pinamigay sa ibang team. Tiwala pa rin kasi ang Bucks na mapapag-stay nila si Giannis. Kung next season hindi pa rin maging effective or makalusot ang Bucks sa first round at humiling ulit si Giannis, wala nang ibibigay ang Bucks. Ang problema kasi ngayon nila, yung kontrata ni Damian Lillard. Magkaroon man yun ng exception, mahihirapan din sila makakuha ng player na katulad niya. Nasa $108 million agad si Dame at si Giannis sa salary cap nila. May contract allowance pa naman sa salary cap itong Milwaukee dahil si Brook Lopez free agent na at si Bobby Portis may player option kung sakali na mag-decline din siya. Magkakaroon ng enough salary cap ang Bucks para makakuha ng player sa free agency na isasama dito kay Giannis. Best option din naman kasing i-trade si Giannis ngayon dahil sa mga teams na mayroon pang mga natitirang draft picks pero nasa mga lower team yun na nagre-rebuild. Ang isa pang best option kay Giannis na i-trade
next 2 years dahil sa 6 years rule na hindi pwedeng i-trade ang mga draft picks na hindi pa sakop niyan. Kumbaga, yung mga teams na nag-trade dati ng mga draft picks nila na halos naubusan na rin katulad ng Bucks, marireplenish yung mga asset nila after 2 years dahil magiging available ang 2032 onwards.